pabigat ka na talaga. 4 na salita mula sa sarili kong ama, habang nakaratay ako sa ospital sa mismong bisperas ng Pasko. Sa screen ng phone ko, kitang-kita ko ang mukha ng nanay ko. Walang emosyon, walang pakialam. Para bang mas mahalaga pa ang concert tickets nila kaysa sa buhay ko na nag-aagaw buhay dahil sa internal bleeding. Imbes na umiyak o magmakaawa, tumahimik lang ako. At sa gitna ng sakit, isang mapait na ngiti ang nabuo sa isip ko. Ako si Angela, 33 taong gulang. Sa loob ng 3 taon, ako ang breadwinner nila. Buwan-buwan, nagpapadala ako ng 150,000 piso para sa kanila. 150,000 kahit na 6 na buwan nang wala ang asawa ko at mag-isa kong binubuhay ang kambal namin. Pero hindi nila alam. Habang tinatawag nila akong pabigat, may hawak akong resibo. Ang resibo ng lahat ng sakripisyo ko. At sa gabing iyon, napagdesisyunan kong oras na para singilin ang utang. Kung naramdaman mo na kahit minsan na para kang estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na ito. At kwentuhan mo ako sa comments. Saan kayo nanonood? Dahil sa kwentong ito, malalaman ninyo kung paano ko sinigurong ang karma ay may kasamang resibo. Nakatingin ako sa puting kisame ng kwarto sa ospital at ramdam na ramdam ko ang bawat kirot sa aking katawan. Pero mas matindi pa ang kirot na nararamdaman ko sa loob-loob ko. Hawak ko ang aking telepono at paulit-ulit kong binabasa ang huling mensahe mula kay mama. Walang tanong kung kumusta na ako. Walang pakialam kung ano ang magiging resulta ng operasyon. Ang tanging laman ng mensahe ay isang paalala. Isang malamig na paalala tungkol sa 5 milyong pisong utang nila na dapat bayaran sa katapusan ng linggo. Para sa kanila, ang operasyon ko ay isang abala lamang, isang sagabal sa tuloy-tuloy na daloy ng pera na nagmumula sa akin. Doon sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, habang hinihintay kong sunduin para sa isang malaking operasyon na maaaring magbago ng lahat, isang bagay sa loob ko ang tuluyang nabasag. Ito na yon, ito na ang katapusan. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganito. Ilang taon ko nang isinasakripisyo ang sarili ko, ang kinabukasan ng mga anak ko, para sa isang relasyon na puro lamang pag-abuso sa emosyon at pananalapi. Mula nang pumanaw ang aking asawa, ako na ang naging sandalan nila. Ako ang naging emergency fund, ang investment plan, ang retirement package. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na ako ay isang anak. Palagi akong isang obligasyon, isang transaksyon. At ngayon, habang nahaharap ako sa sarili kong laban para sa buhay, ang tanging iniisip pa rin nila ay ang kanilang sarili. Ang kanilang mga luho, ang kanilang bangka, ang kanilang komportabling buhay na ako ang nagbabayad. May isang nurse na pumasok sa kwarto, si Valerie. Isang anghel na may malumanay ng ngiti at mga matang puno ng pag-unawa. Sa mga nakalipas na araw, siya ang naging karamay ko. Nakita niya ang mga luha ko, narinig niya ang mga panginginig sa boses ko tuwing kausap ko ang aking mga magulang sa telepono. Okay ka lang ba, Ma'am Natasha? Tanong niya habang inaayos ang aking dextrose. Umiling ako at hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Hindi, sabi ko sa isang basag na boses. Pagod na ako. Umupo si Valerie sa tabi ng kama ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Isang simpleng hesto, pero para sa akin, iyon ang pinakamatinding suporta na naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang walang katapusang hiling, ang mga panunumbat, ang bigat ng responsibilidad na hindi dapat sa akin. Hindi siya nanghusga, nakinig lang siya. At nang matapos ako, sinabi niya, alam mo, Ma'am, minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa natin ay ang bumitaw, ang piliin ang sarili natin. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Tama siya. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Kailangan kong piliin ang mga anak ko. Sa tulong niya, tinawagan namin ang isang profesional na yaya, si Olivia, na maaaring mag-alaga sa mga bata habang ako ay nagpapagaling. Ang pag-uusap namin ni Olivia ay nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan. Alam kong mapapanalagaan ng mabuti ang aking mga anak. Ito ang unang hakbang.
Ang unang hakbang sa pagbuo ng isang pader sa pagitan ko at ng nakalalasong relasyon sa aking mga magulang. Maya-maya, dumating na ang mga orderly para ihatid ako sa operating room. Habang itinutulak nila ang aking kama palabas ng kwarto, humingi ako ng ilang sandali. Kinuha ko muli ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, pero buo ang aking loob. Una, nag-email ako sa bangko, isang maikling ngunit malinaw na utos. Itigil ang lahat ng automatikong paglilipat ng pondo sa account ng aking mga magulang. Lahat ng buwan ng allowance na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso, lahat ng mga bayarin sa credit card nila, lahat ng pambayad sa kanilang mga utang, lahat, itigil. Ngayon din, pagkatapos kong isend, nakaramdam ako ng paggaan ng dibdib. Pangalawa, binuksan ko ang aming family chat. Nakita ko ang mga mensahe nila na nagtatanong kung naipadala ko na ba ang pera. Hindi ko sila sinagot. Sa halip, nagsimula akong mag-type ng isang bagong mensahe para lamang sa kanilang dalawa. Ang bawat salita ay may bigat. Ang bawat letra ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Ma, pa, mula sa araw na ito, pinuputol ko na ang lahat ng suportang pinansyal sa inyo. Kailangan kong unahin ang aking mga anak at ang aking kalusugan. Huwag na ninyo akong tawagan o hanapin. Ito na ang huli nating pag-uusap. Walang galit, walang panunumbat, tanging isang pahayag ng katotohanan. Isang deklarasyon ng kalayaan. Pagkasend ko ng mensahe, agad kong ini-block ang kanilang mga numero. Pinatay ko ang aking telepono at ibinigay ito kay Valerie. Habang itinutulak ang aking kama sa mahabang pasilyo patungo sa operating room, hindi ako nakaramdam ng takot. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan, isang uri ng kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na ginawa mo ang tama para sa iyong sarili. Ito ang aking desisyon. Ang desisyon na iligtas ang aking sarili para mailigtas ko rin ang aking mga anak. At sa pagpasok ko sa operating room, alam kong isang bagong kabanata ang magsisimula paggising ko. Isang kabanata na sa wakas ay para sa akin. Ang una kong naramdaman ay ang sinag ng ilaw na tumatagos sa aking mga talukap. Dahan-dahan, parang pag-ahon mula sa isang malalim na pagkakatulog, nagsimula akong magkamalay. May mabining kirot sa aking katawan, isang paalala ng malaking operasyon na pinagdaanan ko. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting lumilinaw. Ang mahinang tunog ng mga makina, ang mga yabag sa pasilyo, ang pamilyar na amoy ng ospital. Iminulat ko ang aking mga mata at ang una kong nakita ay ang maaliwalas na mukha ni Valerie, ang nurse na naging karamay ko. "Welcome back, Ma'am Natasha," sabi niya. May ngiti sa kanyang mga labi. "Kumusta po ang pakiramdam niyo?" "Pagod, iyon lang ang naisagot ko." Ang boses ko ay paos at mahina. "Pero, buhay." Tumango siya. "The surgery was a complete success. Sabi ng doktor, natanggal nila lahat. Kailangan mo na lang magpalakas." Ang mga salitang iyon ay musika sa aking pandinig. Isang bigat ang nabunot sa aking dibdib. Nabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para makita ang paglaki ng aking mga anak. Isang pagkakataon para mabuhay. Matapos ang ilang sandali, iniabot sa akin ni Valerie ang aking telepono na naka-charge na. "Baka po gusto niyong tawagan ang pamilya niyo," sabi niya. Hindi alam ang dramang nangyari bago ako operahan. Kinuha ko ito, nanginginig ng bahagya ang aking kamay. Alam ko kung anong bubungad sa akin, pero kailangan kong harapin. Kailangan kong kumpirmahin sa aking sarili na tama ang naging desisyon ko. Pagbukas ko ng telepono, halos sumabog ito. Ang screen ay walang tigil sa pag-ilaw, sa pag-vibrate. 2 Hindi, baka higit pa. Mahigit 50 missed calls mula kay mama at papa. At ang mga text message, sunod-sunod, parang isang baha ng galit. Binuksan ko ang una, mula kay papa. "Natasha, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami blinok?" Sumunod kay mama. "Hindi mo ba alam kung anong kahihiyan ang idinulot mo? Tumawag ang bangko, naghahanap ng bayad, sumagot ka." At tuloy-tuloy na. Ang bawat mensahe ay mas matindi pa sa nauna. Puno ng mga panunumbat, mga mura, mga akusasyon. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka namin sa hirap.
Ganyan ka ba pinalaki ng yumaong asawa mo? Ang pera, Natasha? Nasaan ang pera? Binasa ko ang lahat ng iyon. Bawat salita, bawat bantas na puno ng galit. At sa lahat ng mensaheng iyon, sa lahat ng mga salitang iyon, ni isa, wala man lang nagtanong, kumusta ka na? Wala man lang, tagumpay ba ang operasyon mo? Wala man lang, okay ka lang ba anak? Wala. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pera, ang 5 milyong pisong utang, ang kanilang komportabling buhay. Doon, sa ilalim ng puting ilaw ng recovery room, habang ang aking katawan ay puno ng tahi at kirot, isang bagay ang naging malinaw na malinaw sa akin. Hindi ito galit ng magulang sa nagkamaling anak. Ito ay galit ng amo sa isang alipin na naglakas loob na tumakas. Hindi ako umiyak. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito ang kumpirmasyon. Ito ang patunay na hindi ako nagkamali. Tama ang ginawa ko. Ang pagputol sa kanila ay hindi isang kasalanan. Ito ay isang paraan para mabuhay. Habang ini-scroll ko ang walang katapusang listahan ng galit, isang pangalan ang nakakuha ng aking atensyon. Isang mensahe mula sa nakababata kong kapatid, si Jessica. Si Jessica na nasa probinsya, may sarili ng pamilya at malayo sa gulo ng aming mga magulang. Ang mensahe niya ay naiiba. Walang tandang padamdam, walang malalaking letra. Ate, sabi sa text, kumusta ka na? Nabalitaan ko kay mama na nagpa-opera ka raw. Minor surgery lang naman daw, sabi niya. Okay ka na ba? Nag-aalala ako. Natigilan ako. Minor surgery. Maliit na operasyon. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon. Sabi ni mama na minor surgery lang daw. Bakit? Bakit nila sasabihin yon kay Jessica? At bigla, naunawaan ko ang lahat. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Hindi lang ito isang simpleng pagsisinungaling. Ito ay isang kalkuladong galaw. Isang estratehiya. Sinabi nilang minor surgery lang iyon para kung magtanong man si Jessica kung bakit sila galit na galit sa akin, mayroon silang dahilan para palabasin na ako ay nag-iinarte lang, na ginagamit ko ang isang maliit na operasyon para takasan ang aking responsibilidad. Ito ang kanilang paraan para kontrolin ang kwento, para matiyak na kung sakaling makarating kay Jessica ang aming alitan, ako pa rin ang lalabas na masama. Ako ang anak na walang puso na tinalikuran ang mga magulang dahil lang sa isang minor na problema sa kalusugan. Ang lalim ng kanilang manipulasyon ay nakakakilabot. Hindi lang pala pera ang habol nila. Gusto nilang kontrolin ang lahat, pati na ang pagtingin ng ibang tao sa akin, maging ng sarili kong kapatid. Ang kanilang pagiging makasarili ay walang hangganan. Ngunit sa kabila ng sakit na dulot ng katotohanan iyon, may isang maliit na sinag ng pag-asa na lumitaw, si Jessica. Ang pag-aalala sa kanyang mensahe ay totoo. Hindi siya kasama sa kanilang laro. Biktima rin siya ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi pa nila nalalaso ng isip niya. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng isang bagong layunin. Kailangan kong makausap si Jessica. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo. Hindi para siraan ang aming mga magulang, kundi para protektahan ang aming relasyon bilang magkapatid. Siya na lang ang natitira sa akin. Ang tanging tunay na pamilya na hindi pa nadudungisan ng pera at kasakiman. Isinara ko ang telepono at ipinatong ito sa mesa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang operasyon ay tagumpay. Ang katawan ko ay maghihilom. Ngayon, kailangan ko namang simulan ang paghilom ng aking. Nakalabas na ako ng ospital. Ang bahay na dati ay simbolo ng aming mga pangarap ni David. Ngayon ay parang isang tahimik na kanlungan. Sa bawat sulok may alaala niya, pero sa halip na magdulot ng lungkot, nagbibigay ito sa akin ng lakas. Ang mga anak namin ang sentro ng mundo ko ngayon, at para sa kanila, gagawin ko ang lahat para protektahan ang kanilang kinabukasan. Ang unang linggo ay mahirap. Ang katawan ko ay nanghihina pa, pero ang isip ko ay buo na. Ang desisyon na ginawa ko sa ospital ay hindi isang pabigla-biglang reaksyon. Iyon ay isang pagpapalaya. Ang unang hakbang ko ay ang tawagan si Olivia, ang yaya na inirekomenda ni Valerie. Isang babaeng may malumanay na boses at mainit na presensya. Kinuha ko siya bilang part-time na kasama sa bahay
Hindi lang para alagaan ng mga bata, kundi para maging dagdag na mata at tainga, isang suporta habang ako ay nagpapalakas. Sa pagdating niya, gumaan ang pakiramdam ko. Mayroon akong kasama. Hindi na ako nag-iisa. Sumunod, ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Tumawag ako sa aming family lawyer at nag-set ng appointment para ayusin ang aking huling habilin. Simple lang ang gusto ko. Kung may mangyari sa akin, ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa aking mga anak. At ang pinakamahalaga, itinalaga ko ang aking matalik na kaibigan, si Sarah, bilang kanilang legal na tagapag-alaga. Si Sarah, na naging parang kapatid ko na, ang tanging taong pinagkakatiwalaan kong magpapalaki sa aking mga anak ng may pagmamahal at hindi interes sa pera. Hindi ko naisip ni sandali na ibigay ang responsibilidad na iyon sa aking mga magulang. Ang pag-iisip pa lang na sila ang hahawak sa kinabukasan ng aking mga anak ay nagdulot sa akin ng panginginig. Ang dokumentong iyon ang aking proteksyon, ang aking paniguro na kahit anong mangyari, ligtas ang aking mga anak. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa sofa at pinapanood ang mga bata na naglalaro kasama si Olivia, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi ito ordinaryong katok. May kasama itong pagmamadali at galit. Nagkatinginan kami ni Olivia. Alam ko na kung sino iyon. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang sarili, at dahan-dahang tumayo. Sinabihan ko si Olivia na dalhin muna ang mga bata sa kanilang kwarto. Ayokong marinig nila ito. Pagbukas ko ng pinto, nandoon nga sila, ang aking ina at ama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Walang tanong kung kumusta na ang operasyon ko. Walang bakas ng pag-aalala. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa iisang dahilan, pera. Natasha, anong kabaliwang ito? Sigaw agad ng aking ama. Winawagayway ang isang papel na mukhang bank statement. Bakit walang pumasok na pera? Alam mo ba na tumawag ang bangko? Mapapahiya kami. Pinutol mo ang allowance namin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Segunda ng aking ina, ang boses niya ay matinis at puno ng panunumbat. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka namin, pinag-aral, at ito ang igaganti mo. Dati, ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ko. Dati, yuyuko ako, hihingi ng tawad, at gagawin ng lahat para maibsan ang kanilang galit. Pero ngayon, iba na. Tumingin ako sa kanila ng diretso sa mata. Ang galit nila ay hindi na nakakatakot. Para na lamang itong isang ingay na walang kahulugan. Mapa, sabi ko sa isang kalmado at matatag na boses. Tapos na po tayo. Sinabi ko na sa inyo, itinigil ko na ang suportang pinansyal. Ang pera ko ay para sa mga anak ko at sa pagpapagaling ko. Mga anak mo? Paano naman kami? Mga magulang mo kami. Giit ng aking ama. Obligasyon mo kami. Hindi po iyon obligasyon. Iyon po ay pag-aabuso, sagot ko. At nagulat ako sa sarili kong katatagan. Taon-taon binigyan ko kayo ng higit pa sa sapat, pero hindi kayo nakontento. Habang nag-iipon ako para sa kinabukasan ng mga apo ninyo, nagpapakasasa kayo sa mga luho. Habang nagluluksa ako sa pagkawala ng asawa ko, ang iniisip ninyo ay ang susunod na bayarin sa bangka ninyo. At habang nakahiga ako sa ospital, hindi nyo man lang ako kinumusta. Ang tinanong nyo lang ay kung naipadala na ang pera para sa utang ninyo. Natigilan sila. Ang katotohanan, kapag sinabi ng diretsahan, ay may bigat na hindi nila kayang labanan. Nakita ko ang pagkagulat sa kanilang mga mata, na napalitan ng mas matinding galit dahil wala na silang masabi. Hindi pa tayo tapos, Natasha. Tandaan mo yan, banta ng aking ama. Pero ang banta niya ay walang laman. Hindi na ako sumagot. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Habang naririnig ko ang mga sigaw at pagmumura nila mula sa labas, hindi ako natinag. Sa halip, nakaramdam ako ng lakas. Ito ang unang pagkakataon na nanindigan ako para sa sarili ko. Ito ang unang pagkakataon na pinili ko ang kapayapaan ng aking pamilya kaysa sa kaguluhan ng kanilang mga hiling. Ang pagsara ng pintong iyon ay hindi lang pagtataboy sa kanila. Ito ay ang pagbubukas ng isang bagong pinto para sa akin at sa aking mga anak. Isang pinto patungo sa isang buhay
na malaya sa takot at obligasyon. Akala ko, pagkatapos ng paghaharap namin sa may pinto, titigilan na nila ako. Akala ko, sa wakas na intindihan na nila na seryoso ako. Pero nagkamali ako, hindi pala sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang ginawa ko ay hindi nagdulot sa kanila ng realisasyon, kundi ng mas matinding determinasyon na kontrolin ulit ako. At doon nagsimula ang isang kampanya ng manipulasyon na mas masakit pa kaysa sa kanilang mga sigaw. Ang unang gumalaw ay ang aking ina. Isang linggo pagkatapos ng insidente, may dumating na bisita sa bahay. Si Tita Patty, ang kanyang nakatatandang kapatid. Si Tita Patty ang palaging tagapamagitan sa aming pamilya, isang babaeng may malumanay na pananalita, pero may kakayahang baluktutin ang iyong damdamin hanggang sa ikaw na ang lumabas na masama. Pumasok siya sa bahay na may dalang pagkain at isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Hiya," sabi niya, habang inilalapag ang isang kaldero ng paborito kong sinigang sa mesa. "Pinapunta ako ng mami mo. Nag-aalala siya sa iyo at sa kanila." Umupo siya sa tapat ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. "Natasha, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero pamilya pa rin tayo. Ang mga magulang mo matatanda na. Hindi na nila kayang magtrabaho, umaasa lang sila sa iyo. Ito na naman, ang pamilyar na kanta ng obligasyon at utang na loob. Tita, binigyan ko na po sila ng sapat sa loob ng maraming taon. Higit pa sa sapat, paliwanag ko. Sinusubukang manatiling kalmado. Pero hindi ito tungkol sa pera, Hija, sabi niya, at hinawakan ang kamay ko. Tungkol ito sa paggalang, sa pagmamahal. Nasasaktan ang mami mo. Inisip niya kung saan siya nagkamali sa pagpapalaki sa iyo. Hindi mo ba kayang kausapin man lang sila para ayusin ang gusot na ito? Ang bawat salita niya ay isang patibong. Gusto niyang palabasin na ako ang walang puso, na ako ang nagdulot ng sakit sa kanila. Gusto niyang ako ang makonsensya. Pero hindi na ako ang dating Natasha na madaling mauto. Tita, salamat po sa pag-aalala, pero ang desisyon ko po ay pinal na. Ginagawa ko po ito para sa kapakanan ng mga anak ko. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Tita Patty. Nawala ang malumanay ng ngiti at napalitan ng pagkadismaya. Hindi umubra ang kanyang plano. Tumayo siya at umalis ng walang paalam. Ang sinigang na dala niya ay naiwang lumalamig sa mesa, isang simbolo ng kanyang bigong misyon. Nang mabigo ang plano A, inilabas ng aking ama ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kahihiyan sa publiko. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa pinsan kong si Michael. "Natasha, nakita mo na ba ang email ni Tito?" Tanong niya at may pag-aalala sa kanyang boses. "Anong email?" Tanong ko habang kinakabahan. Nag-send siya ng email sa buong angkan sa lahat ng mga tito, tita at mga pinsan natin, maging sa mga kamag-anak natin sa Amerika. Nanginginig kong binuksan ang aking laptop at doon sa aking inbox nakita ko ito. Ang subject ay isang panawagan para sa aming anak na si Natasha. Ang laman nito ay isang obra maestra ng kasinungalingan at pagpapaawa. Ikinuwento ng aking ama ang isang bersyon ng mga pangyayari kung saan sila ang biktima. Inilarawan niya ang kanilang sarili bilang dalawang matandang magulang na nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang anak, ngunit ngayon ay tinalikuran sa kanilang pagtanda. Sinabi niya na dahil sa aking biglaang pagbabago at pagiging makasarili, sila ay nanganganib na mawalan ng bahay at masadlak sa kahirapan. Binanggit pa niya ang aking operasyon. Pinalabas na ito ay isang maliit na bagay lamang na ginagamit kong dahilan para talikuran sila. Ang pinakamasakit na bahagi ay kung paano niya isinulat na ako ay naging isang pusong bato. Mula nang mamatay ang aking asawa, na parang sinisisi pa si David sa aking desisyon. Pinalabas niya na ako ay isang anak na walang utang na loob, walang puso at walang respeto. Habang binabasa ko ang bawat salita, parang sinasaksak ang aking dibdib. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi na ito tungkol sa pera. Gusto nilang sirain ang reputasyon ko.
Gusto nilang ihiwalay ako sa buong pamilya para wala akong ibang matakbuhan kundi sila. Gusto nilang ako ang magmukhang kontrabida sa kwento na sila ang nagsulat. Pagkatapos kong basahin ang email, napaupo na lang ako sa sahig, nanginginig sa galit at sakit. Paano nila nagawa ito? Paano nagawang gamitin ng sarili kong ama ang aming pamilya laban sa akin? Ito na ang pinakamababang uri ng manipulasyon. Isinara ko ang aking laptop, niyakap ko ang aking mga tuhod at umiyak ng umiyak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na pag-iisa. Ang kanilang kampanya ay nagsisimula pa lang at hindi ko alam kung paano ko ito lalabanan. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong maging mas matatag, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa dalawang batang natutulog sa kabilang kwarto na walang ibang inaasahan kundi ako. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng nakakalasong email ng aking ama, inihanda ko ang aking sarili sa pinakamasama. Inasahan ko ang mga tawag mula sa mga kamag-anak na puno ng panghuhusga. Inasahan ko ang mga mensahe ng galit, ang mga pangaral tungkol sa pagiging isang mabuting anak. Nagkulong ako sa bahay, takot harapin ang mundo, takot harapin ang pamilya na alam kong kinampihan na nila ang aking mga magulang. Pero ang mga tawag na yon hindi dumating. Sa halip, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Ang unang tumawag ulit ay ang pinsan kong si Michael. "Tasha," sabi niya, "kakausap ko lang kay Tita Patty. May mga bagay na hindi magkakatugma sa kwento ni Tito. Pwede mo bang sabihin sa akin ang side mo? Walang halong drama, ang totoo lang. Sa una, nag-alangan ako. Pagod na akong magpaliwanag. Pero may tiwala ako kay Michael. Siya ang pinakamalapit sa akin sa lahat ng pinsan ko. Kaya, huminga ako ng malalim at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa mga tao ng pinansyal na pag-abuso, ang mga luho nila na ako ang nagbabayad, hanggang sa nangyari sa ospital at ang kanilang kawalan ng pakialam. Hindi niya ako pinutol. Nakinig lang siya. Pagkatapos kong magsalita, natahimik siya sandali sa kabilang linya. "Alam mo, Tasha," sabi niya sa wakas, "may kutob na ako. Nakikita namin kung paano sila gumastos. Laging may bagong gamit, laging nasa biyahe. Akala namin galing sa ipon nila. Hindi namin alam na sayo pala lahat ng gagaling. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang iba. Kailangan nilang malaman ang totoo." At ginawa nga niya. Si Michael ang naging tulay ko sa pamilya. Isa-isa niyang kinausap ang aming mga tito, tita at mga pinsan. Ipinagtanggol niya ako. Ipinaliwanag niya ang konteksto na sinadyang alisin ng aking ama sa kanyang email. Ang plano ng aking ama na ihiwalay ako ay bumaliktad. Sa halip na itakwil ako, nag-umpisa silang magtanong. Nag-umpisa silang magduda. Di nagtagal, nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe. Ang tita Carol ko ay nag-message sa Facebook. "Hija, ngayon ko lang nalaman ang lahat. I'm so sorry sa pinagdadaanan mo. Kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang kami." Ang isa kong pinsan ay nagpadala ng pagkain sa bahay, may kasamang note. "Be strong, Tasha. We're on your side." Maging si Tita Patty ay tumawag, hindi para manggipit, kundi para humingi ng tawad. "Patawarin mo ako, Natasha. Ginamit nila ako, hindi ko alam ang buong kwento." Ang bawat mensahe, bawat tawag, ay parang isang patak ng ulan sa isang tuyong lupa. Unti-unti nitong binubura ang sakit na idinulot ng email ng aking ama. Hindi ako nag-iisa. May mga tao palang nakakaintindi. May mga tao palang handang makinig. Ang pamilya na akala ko ay tatalikod sa akin, ay siya palang yayakap sa akin. Bukod sa aking mga kamag-anak, may iba pang mga anghel na dumating sa buhay ko. Si Valerie, ang nurse mula sa ospital, ay regular na nangungumusta. Naging magkaibigan kami. Ang kanyang suporta ay isang paalala na may kabutihan sa mundo kahit sa mga hindi mo kadugo. Pero ang pinakamalaking tulong ay dumating mula sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang araw, habang nag-scroll ako online, nakakita ako ng isang support group para sa mga byudo at byuda na single parents. Sa una, nag-atubili akong sumali. Ayokong maging parang kaawa-awa, pero may nag-udyok sa akin na subukan. Sa unang beses na pumasok ako sa kanilang online meeting, nakaramdam ako ng kaba.
Pero habang nagsisimula silang magbahagi ng kanilang mga kwento, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Ang kanilang mga pinagdadaanan, ang lungkot, ang pagod, ang hirap ng pagpapalaki ng mga anak ng mag-isa ay pareho sa akin. At nang sa wakas ay lakasan ko ang loob kong ibahagi ang aking kwento, pati na ang problema sa aking mga magulang, walang nanghusga sa akin. Sa halip, nakatanggap ako ng pag-unawa. Naranasan ko rin yan, sabi ng isang miyembro. Ang mga in-laws ko naman ang ganyan. Ang hirap kapag ang pamilya mo pa ang nagpapabigat sa'yo, sabi ng isa pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako abnormal. Hindi ako masamang anak. Ako ay isang taong nasa isang mahirap na sitwasyon at normal lang na piliin ang aking sarili at ang aking mga anak. Ang grupong iyon ang naging ligtas na espasyo ko. Doon ko natutunang hindi ako defined ng aking nakaraan o ng aking pamilya. Ako ay ako, isang ina, isang survivor. At sa tulong ng hindi inaasahang network ng suporta na ito, mula sa aking mga kamag-anak, kay Valerie, at sa aking bagong pamilya sa support group, alam kong kakayanin ko ang anumang ibabato pa sa akin ng buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay nagsimulang magkaroon ng isang bagong ritmo. Si Olivia ay naging isang mahalagang bahagi ng aming maliit na pamilya. Ang mga bata ay masaya at malusog. Ang aking side business ay unti-unting lumalago. At ako, unti-unti na ring naghihilom sa pisikal at emosyonal. Ang katahimikan mula sa aking mga magulang ay isang biyaya. Wala nang mga tawag na puno ng galit, wala nang mga mensaheng nanunumbat. Akala ko, sa wakas tinanggap na nila ang aking desisyon. Ngunit ang katahimikan ay isang babala lamang pala sa isang mas malakas na bagyo. Isang hapon, habang nag-check ako ng aking email, may nakita akong mensahe mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject ay urgent family matter. Nag-atubili akong buksan ito, pero binuksan ko pa rin. Galing ito sa aking ama. Ang laman ng email ay hindi na isang madramang kwento. Ito ay isang malamig, desperadong pakiusap. Nakalakip dito ang isang spreadsheet. Isang detalyadong listahan ng lahat ng kanilang mga utang. Utang sa bangko para sa bahay, utang para sa bangka, mga utang sa credit card na umabot na sa milyon-milyon. Sa dulo ng email, isang liham mula sa bangko, isang final notice of foreclosure. Kung hindi sila makakapagbayad ng 10 milyong piso sa loob ng 30 araw, kukunin na ng bangko ang bahay nila, ang bahay kung saan ako lumaki. Pagkatapos ng spreadsheet, may isang maikling mensahe mula sa aking ama. Natasha, ito na ang huling pagkakataon. Kailangan namin ang tulong mo. Hindi ito para sa amin, kundi para mapreserba ang alaala ng pamilya. Hindi mo hahayaang mawala ang bahay na ito, hindi ba? Napatingin ako sa mga numero sa spreadsheet. Nakita ko ang mga pangalan ng mga mamahaling restaurant, mga designer na tindahan, mga bayad sa yacht club. Hindi ito mga pangangailangan. Ito ay mga luho. Ito ang bunga ng kanilang mga desisyon, hindi ng aking pagtalikod. Ang kanilang retirement luxuries na ako pala ang pinagbabayad. At ngayon, gusto nilang ako ulit ang sumalo sa kanila. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa aking bahay. Hindi na sila galit. Ang mga mukha nila ay puno ng pagkabalisa at desperasyon. Pinapasok ko sila. Umupo kami sa sala, ang parehong lugar kung saan ko sila huling hinarap. Nakita mo ba ang email ko? Tanong ng aking ama, ang boses niya ay nanginginig. Opo, sagot ko, kalmado. Kailangan namin ang 10 milyon, Natasha, sabi ng aking ina. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Utang na loob, anak. Ito na lang. Pagkatapos nito hindi ka na naming guguluhin. Tiningnan ko sila, ang aking mga magulang. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ko kundi awa. Awa para sa 2 taong hindi matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Awa para sa kanilang pag-aakalang ang mundo ay may utang sa kanila. Hindi, sabi ko. Ang isang salitang iyon ay may bigat ng lahat ng sakit at sakripisyo ko sa mga nakaraang taon. Ano? Sabi ng aking ama, hindi makapaniwala. Hahayaan mo kaming mapalaya sa sarili naming pamamahay pagkatapos ng lahat. Ito ay bahay ninyo, desisyon ninyo,
At utang ninyo, sabi ko, tumatayo. Hindi ko responsibilidad na bayaran ang mga bunga ng inyong pagiging maluho. Pero wala kaming pupuntahan, sigaw ng aking ina. At nagsimula na siyang umiyak. Saan kami titira? Paano kami kakain? Gagawa kayo ng paraan, sabi ko, at ang boses ko ay matatag. Gaya ng paggawa ko ng paraan. Nang mamatay si David, gumuho ang mundo ko. Nawalan ako ng asawa, at ang mga anak ko ay nawalan ng ama. Pero bumangon kami. Nagtrabaho ako, nag-alaga ng mga anak, at hinarap ang bawat araw. Kung nakaya naming malampasan ang pinakamatinding pagkawala sa aming buhay, kakayanin niyo ring malampasan ang pagkawala ng inyong bahay at bangka. Tumingin ako sa kanila ng diretso. Natuto kaming mabuhay sa kung anong mayroon lang kami. Oras na para matutunan niyo rin iyon. Tapos na ako. Tapos na ang pagiging bangko ninyo. Mula ngayon, kailangan niyo nang harapin ang mga bunga ng inyong mga ginawa. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang tanging naroon ay ang pagkabigla at ang mapait na pagtanggap sa katotohanan. Tumayo sila at lumabas ng aking bahay ng walang imik. Habang pinapanood ko silang maglakad palayo, alam kong ito na talaga ang katapusan. Isinara ko na ang aklat ng nakaraan. Oras na para isulat ang sarili kong kwento, isang kwento ng kalayaan, katatagan, at isang kinabukasan na ako lang ang may hawak. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahabang paghinga ng kaluwagan. Ang dating bigat sa aking dibdib ay unti-unting napalitan ng isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang aming buhay ay nagsimulang mamukadkad sa isang bagong lupa, isang lupang itinayo ko mula sa mga guho ng nakaraan. Nakahanap ako ng isang bahay na tamang-tama para sa aming tatlo. Hindi ito kasing laki ng dati, pero ito ay amin. Bawat sulok nito ay puno ng halakhak ng aking mga anak, hindi ng mga multo ng kalungkutan. Sa maliit naming hardin, nagtanim kami ng mga bulaklak, at sa bawat usbong nito, nararamdaman ko ang pag-usbong din ng aming bagong buhay. Ang aking side business, na nagsimula bilang isang paraan para kumita ng dagdag, ay lumago ng higit pa sa aking inaasahan. Ang mga kliyente ay dumami, at ang aking sipag ay nagbunga. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatayo ako sa sarili kong mga paa nang walang anino ng obligasyon sa iba. Ang pera na kinikita ko ay para sa pag-aaral ng aking mga anak, para sa aming mga pangarap, para sa pagbuo ng isang kinabukasan na ligtas at matatag. Hindi ko na kailangang mag-alala sa bawat pag-ring ng telepono. Hindi na ako natatakot buksan ang aking mga bill. Ang kalayaan sa pinansyal ay isang bagay, ngunit ang kalayaan mula sa takot, iyon ang tunay na kayamanan. Ang aking support system, ang mga taong tunay na nagmamalasakit, ang siyang naging pundasyon ng aming bagong simula. Regular kaming nagkikita ng mga pinsan ko sa pangunguna ni Michael. Ang aming mga anak ay lumaking magkakasama. Ang dating mga pagtitipon ng pamilya na puno ng tensyon at pagkukunwari ay napalitan ng mga totoong tawanan at walang halong kwentuhan. Ang support group ko online ay patuloy na naging aking kanlungan, kung saan malaya kong naibabahagi ang aking mga tagumpay at takot ng walang panghuhusga. Si Valerie, si Olivia, si Sarah, sila ang pamilyang pinili ko, ang pamilyang binuo hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at respeto. Sa kabilang banda, ang landas na tinahak ng aking mga magulang ay isang malungkot na salamin ng kanilang mga piniling desisyon. Ang balita ay nakarating sa akin hindi dahil sa hinanap ko, kundi dahil sa natural na daloy ng kwento sa loob ng aming angkan, madalas ay sa pamamagitan ni Jessica. Ang foreclosure notice ay naging totoo. Nawala sa kanila ang bahay kung saan ako lumaki. Ang bahay na puno ng mga alaala na unti-unti nilang dinungisan ng kanilang kasakiman. Ang kanilang minamahal na bangka, ang simbolo ng kanilang mataas na pamumuhay, ay kinailangan ding ibenta sa mas mababang halaga para lamang may maipambayad sa iba pa nilang mga utang. Napilitan silang lumipat sa isang maliit na apartment sa isang magulo at siksikang lugar sa Maynila. Isang malaking pagbagsak mula sa kanilang malawak na bahay na may hardin at tanawin. Sabi ni Jessica, palagi raw silang iritado.
Palaging nagrereklamo sa ingay ng mga kapitbahay, sa init, sa kawalan ng espasyo. Ang kanilang mga araw ay napuno ng paninisi. Sinisisi nila ako sa kanilang kapahamakan. Ako raw ang dahilan kung bakit sila naghihirap. Ako raw ang anak na walang puso na nagtakwil sa kanila. Kahit kailan, hindi nila inako ang kanilang pagkakamali. Para sa kanila, sila pa rin ang biktima. At ako ang kontrabida na sumira sa kanilang perpektong pagre-retiro. Isang araw, habang kausap ko si Jessica sa telepono na ikwento niya. Ate, si Mama palagi na lang nakatingin sa malayo. Sinasabi niya, kung hindi lang sana nagbago si Natasha, sana nasa yate pa rin tayo ngayon. Hindi niya makita na ang yate na iyon ang isa sa mga nagbaon sa kanila sa utang. Hindi ako nakaramdam ng saya sa kanilang pagbagsak. Walang bahid ng paghihiganti sa aking puso. Sa halip, ang naramdaman ko ay isang malalim na lungkot. Lungkot para sa 2 taong binihag ng sarili nilang materyalismo at pagmamataas. Hindi nila maintindihan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakikita sa laki ng bahay o sa gara ng bangka. Ito ay nasa kapayapaan ng loob, sa pagmamahal ng pamilya, sa mga simpleng bagay na pinagsasaluhan. Habang ako ay abala sa pagbuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kahulugan para sa aking mga anak, sila naman ay abala sa pagbibilang ng mga bagay na nawala sa kanila. 2 magkaibang landas. Ang sa akin ay patungo sa liwanag ng paghilom at pag-asa. Ang sa kanila ay patungo sa dilim ng walang katapusang pagsisisi at paninisi sa iba. At sa pagtingin ko sa aking mga anak na mahimbing na natutulog, alam ko, nang walang anumang pagdududa, na pinili ko ang tamang landas. 6 na buwan ang lumipas. Ang buhay ay nagpatuloy sa isang mapayapa at halos predictable na daloy. Ang umaga ay para sa paghahatid sa mga bata sa eskwela. Ang maghapon ay para sa trabaho at ang gabi ay para sa aming tatlo sa mga kwentuhan, laro at mga yakap bago matulog. Ang sugat sa aking puso ay naghilom na, nag-iwan na lamang ng isang pilat na nagsisilbing paalala ng aking katatagan. Ang aking mga magulang ay naging isang malayong alaala na lamang, isang kabanata sa aking buhay na matagal ko nang isinara. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang mga sulat na dumating, isang sobre ang pumukaw sa aking pansin. Kakaiba ito sa mga karaniwang bill at promotional mail. Kulay krema ito at ang aking pangalan ay nakasulat sa isang pamilyar, ngunit matagal ko nang hindi nakikitang sulat kamay. Ito ay sulat kamay ng aking ina. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hawak ko ang sobre at para akong nakahawak ng isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Ano na naman ito? Isang panibagong panunumbat? Isang listahan ng kanilang mga hinaing? O baka naman isang pakiusap para sa pera? Ilang sandali akong nag-atubili. Isang bahagi ng aking isip ay nagsasabing itapon ko na lang ito na hindi ko kailangan ng anumang gulo mula sa kanila. Ngunit nanaig ang kuryosidad. Huminga ako ng malalim at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob may isang pirasong papel na nakatupi. Habang binubuklat ko ito, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nagsimula akong magbasa. Mahal kong Natasha, iyon ang panimula. Alam kong matagal na tayong hindi nag-usap. Alam kong marahil ito ay huli na. Walang araw na hindi kita naiisip. At walang araw na hindi ko pinagsisisihan ng lahat. Isinusulat ko ito hindi para humingi ng kahit ano. Isinusulat ko ito para sa isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa, ang humingi ng tawad. Natigilan ako. Napaupo ako sa pinakamalapit na upuan. Ang aking mga mata ay hindi maalis sa mga salita. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa aking pagiging makasarili. Mula nang pumanaw si David, sa halip na maging ina na kailangan mo, naging pabigat ako. Nakita ko ang iyong lakas, ang iyong kakayahan, at sa isang sulok ng aking puso, nainggit ako. Nainggit ako dahil nagawa mong tumayo sa sarili mong mga paa, isang bagay na hindi ko kailanman natutunan. At dahil sa inggit na yon, sa kasakiman namin ng iyong ama, sinamantala namin ang iyong kabutihan. Ginamit namin ang iyong pagmamahal bilang isang karapatan, hindi bilang isang biyayang dapat naming pinahalagahan. Ang mga luha ay nagsimulang mamu sa aking mga mata. Ang bawat salita ay tumatagos sa pader
na matagal ko nang itinayo sa paligid ng aking puso. Nabigo ako bilang isang ina. Nabigo akong protektahan ka. Nabigo akong turuan ka na mahalin mo muna ang iyong sarili. Ang tanging itinuro ko sa iyo ay ang unahin kami, kahit na ikaw na ang nasasaktan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa amin. Hindi ko hinihiling na tulungan mo kami. Ang tanging hiling ko lang ay balang araw, sa iyong puso, mapatawad mo ang isang ina na naligaw ng landas. Mahal na mahal kita, anak. Nakatitig lang ako sa liham, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Ito na. Ito ang mga salitang hinintay ko sa buong buhay ko. Isang pag-amin, isang pagsisisi na totoo at walang hinihinging kapalit. Nang mga oras na yon, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Jessica. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sulat. "Totoo ba ito, Jess?" Tanong ko. Ang boses ko ay basag. "Oo, ate," sagot niya. Nagbago na sila, lalo na si Mama. Noong isang buwan, nagkaroon ng health scare si Papa. Inatake siya ng bahagya sa puso. Sa ospital, habang nakikita ni Mama si Papa na mahina at nakahiga, doon niya na-realize ang lahat. Sabi niya, halos mawala na sa kanya ang lahat. Pero ang pinakamasakit daw ay ang isipin na kung may mangyari sa kanila, aalis sila sa mundong ito. Nagalit sa kanila ang sarili nilang anak. Iyon ang gumising sa kanila, ate. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa sala at muling binasa ang sulat. Ang galit na matagal kong kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyon na hindi ko pa lubos na maintindihan. Hindi ito agarang pagpapatawad. Ito ay isang posibilidad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Hindi rin ito nangangahulugang pagbabalik sa dati. Marahil, ang pagpapatawad ay para sa akin. Ang pagpapalaya sa huling piraso ng bigat sa aking puso para tuluyan na akong makalipad. Hindi ko pa alam kung paano o kung kailan. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa paghawak sa sulat na iyon, ang pagpapatawad ay hindi na isang imposible. Ito ay isang bagong landas na nagsisimula palang magbukas. Isang taon. Isang taon na pala ang lumipas mula ng araw na iyon sa ospital. Isang taon ng paghilom, hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. At sa loob ng isang taon na iyon, natutunan kong huminga muli. Huminga ng malaya, nang walang bigat ng obligasyon, nang walang takot sa bawat pagtunog ng telepono. Ang buhay namin ng mga anak ko ay simple lang. Pero ito ay tunay na amin. Kaya naman nang tumawag si Jessica at sinabing gusto akong makita ng aming mga magulang, hindi ako kaagad tumanggi. Pagkatapos ng maraming buwan ng pananahimik at ng sulat na yon, pumayag akong makipagkita, hindi dahil pinilit nila ako o dahil nakonsensya ako, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, handa na ako. Ako na ang may kontrol. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan sa labas ng isang mall. Isang lugar na neutral. Isang lugar kung saan madali akong makakaalis kung kinakailangan. Pagdating ko, nandoon na sila, tahimik na nakaupo sa isang mesa sa sulok. At sa unang tingin ko pa lang sa kanila, nakita ko agad, nagbago na sila. Hindi lang sa panlabas na anyo. Oo, mas mukha silang tumanda. May mga guhit na ng pagod sa kanilang mga mukha na dati ay wala roon. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang uri ng kababaang loob. Ang aking ama, na dati laging taas no, ay bahagyang nakayuko. Ang aking ina, na laging puno ng alahas, ay simple lang ang suot. Wala na ang dating ere, ang pagmamataas. Wala na. Umupo ako, at sa unang ilang minuto, tanging ang tunog lang ng mga kutsara at tinidor sa paligid ang aming naririnig. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita kong umiyak ang aking ama. Hindi ito isang madramang pag-iyak. Ito ay tahimik. Mga luhang kusa na lang dumaloy mula sa kanyang mga mata habang nakatitig siya sa kanyang tasa ng kape. "Patawarin mo kami, anak," sabi niya sa basag na boses, hindi makatingin sa akin. Ako? Ako ang may kasalanan sa lahat. Ang pagmamataas ko, ang kasakiman ko, iyon ang sumira sa ating pamilya. Tumingin sa akin ang aking ina
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tumangulang siya, sinasang-ayunan ang bawat salita ng aking ama. Naririnig ko sila. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanilang mga salita ay hindi parang mga patibong. Ang kanilang pagsisisi ay parang totoo. Ngunit ang sugat na kasing lalim ng sa akin ay hindi naghihilom sa isang iglap lang. Naririnig ko po kayo, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at matatag. Hindi galit, hindi masaya, payapa lang. Pero kailangan ninyong maintindihan na ang mga salita ay hindi na sapat. Tumingin ako sa kanilang dalawa, diresto sa kanilang mga mata. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maibibigay ko ngayon, siguro balang araw. Pero ang tiwala ay kailangang kitain ulit, hindi sa salita, kundi sa gawa. Itinuwid ko ang aking upo, nararamdaman ang bigat at kapangyarihan sa aking sariling mga salita. Kung gusto ninyong maging bahagi ulit ng aming buhay, lalo na sa buhay ng mga apo ninyo, kailangan ninyong patunayan iyan sa bawat araw, sa bawat desisyon. Walang pera, walang obligasyon. Ang magkakaroon lang tayo ay kung anong kaya ninyong itayo muli mula sa simula. At ang anumang relasyon na iyon ay mangyayari sa ilalim ng aking mga kondisyon para protektahan ang aking mga anak. Malinaw, matigas, hindi negosyable. Tumango sila, walang pagtutol, tanging pagtanggap. Tumayo na ako. Wala nang kailangang sabihin pa. Habang naglalakad ako palayo sa kapihan, hindi ako lumingon. Hindi ako nakaramdam ng galak sa kanilang pagkatalo o ng bigat ng nakaraan. Sa halip, ang naramdaman ko ay isang malalim na kapayapaan, isang katahimikan sa loob-loob ko. Ako na si Natasha, isang ina, isang survivor. Ang babaeng natutong hanapin ang kanyang sariling halaga at lumaban para dito. At sa paglabas ko sa liwanag ng araw, alam kong hindi ito ang katapusan ng kwento, ito ang tunay na simula. Ang aking bagong simula.